Last 3 Sundays po ay ating tinalakay ho natin kung bakit meron ho tayong kapayapaan na makakapasok tayo sa trono ng mahabaging Diyos bilang mananampalataya ni Kristo. So unang ating po natalakay, our position as believers. And Roman number 2, our possessions as believers. So bakit kailangan nating magkaroon ng kagalakan? Ating na-discuss, we possess acceptance. And then letter B, we possess access. Dumako tayo ngayon kung bakit kailangan natin magkaroon ng kagalakan. Letter C, we possess assurance. We possess assurance. Taglay ho natin ang katiyakan. May katiyakan ho ba tayo? Amen? So sabi ho sa verse 2, again, B, at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. So hindi lamang mayroong kapayapaan sa Diyos. Ang pagpasok ho sa presensya ho ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay nagtatamasa ng malalim na katiyakan ng kaligtasan. Amen? Ang kagandahan lang ho sa atin po, sa ating iglesia, sa ating simbahan, bagamat iilan lang ho tayo, ang bawat isa ho sa atin ho dito ay meron tinatawag ho nating katiyakan. Yung tinatawag ho natin, alam mo na ikaw ay nabubuhay sa daigdig na ito, wala kang pangamba. Hindi ka natatakot. Alam mo na ikaw ay ligtas na tao. Amen po ba? Yun kasi yung pinakamahalaga o pinakaimportante sa buhay ng isang tao sa daigdig na ito. Meron kang assurance. Di ho ba may mga tao ho ngayon sa Pilipinas, kumukuha ho sila ng insurance. Ano ho ba ang purpose ng insurance? I-insured minsan ang sarili, kaya merong life insurance. At meron tinatawag tayong educational insurance. At meron din tinatawag natin yung memorial. Tama ba yan? Memorial plan. Okay, so may katiyakan. Ibig sabihin, yung habang ikaw ay nasa daigdig na ito, nagbibigay ka sa isang insurance company para makatiyak ka na pagtungtong mo ng retirement mo, ikaw ay meron kang matatanggap ng halaga o malaking halaga. Meron ba rito ganon na nakapag-insured yung buhay mo? Okay? So, ang ilan naman po ay educational plan para i-secure yung tinatawag nating edukasyon ng kabataan, ng ating mga anak. At yung memorial plan, siyempre, mahirap po pag wala kang St. Peter. Di ba? Kaya mahalaga po na meron ho kayong memorial plan. Bakit po? Para hindi na po magkakaproblema ho yung inyong maiiwanan pag meron na ho kayong secure na paglalagyan. O yun, ano pa kailangan ho doon? Yung lupa na paglilibingan. So bukod do yun. Kaya talagang, kinakailangan talagang gumastos. Tama? So mga kapatid, sa atin po, napakahalaga rin po, yung tao po ay sinisecured nila yung buhay nila sa daigdig na ito. Ang problema, papaano ho yung life after death? Yun ho yung ating ginagawa. Yun yung ating misyon. Amin po ba? Tayo po ay ahente. Pakisabi sa katabi mo, ahente ka ahente ka ng Diyos. Amen. Di ba yung mga ahente nag-aalok? Uy, kuha na kayo ba? Mahirap ng wala kang insurance. Di ba? Tama po ba? Kumuha kayo ng St. Peter. O si dito wala pang St. Peter. Kuha na ko kayo ng St. Peter. Okay, para assured ka na talagang pag ikaw ay kinuha ni Lord, ibig sabihin, meron ka ng kabaong. Yung iba kasi ayaw nila kumuha ng ganyan-ganyang bagay kasi natatakot sila. Bakit? Yun ho yung realidad ho ng buhay. Lahat naman tayo mamamatay. Amen po ba? Mas maganda ho mamatay ho tayo na hindi magkaproblema yung ating mahal sa buhay. Tingnan niyo si Sister Karina. Yung namatay yung kanyang tatay. Yung kanyang kabaong pinagamit sa... Tama ba, Sister Karina? Yung para sa inyo, pinagamit mo na sa tatay mo. Ngayon, kukuha ka ulit. Okay. So mahalaga po yun. Hindi lamang kabaong, yung service. Mahalaga din po yung paglilibingan. Pero, ang pinakamahalaga
ay yun tinatawag nating eternal security. Amen po ba mga kapatid? Kaya lahat tayo ahente ng Diyos. Nag-aalo ka dapat. Dapat nag-evangelize ka. Okay? Unahin mo pamilya mo. Napakahalaga niyan. Amen po ba? Ngayon, pansinin ho natin ang katiyakan na mayroon tayo. 2 beses po na binanggit ho ng Bible. Number 1, assurance here. Assurance here. Katiyakan sa pangkasalukuyan. Ang katiyakan ay nandito, meaning present. Notice the phrase, grace wherein we now stand. Biyaya kung saan tayo ngayon ay nakatayo. The word stand carries the idea of permanence, of being firmly fixed and immovable. Ibig sabihin, permanente. Hindi matitinag, hindi nauuga. Basically, this verse teaches us that we are absolutely secure in the Lord Jesus Christ. Say amen to that. In other words, this verse is all about our eternal security as believers. Amen po ba? Yun ho yung talata na kung saan po ay napakahalaga na angkinin natin that we are eternally secured. In other meaning, mga kapatid, that is done deal. Ano ba yung done deal? Yung done deal is an agreement that has been finalized, cannot be changed. Kaya done deal. Hindi na ho siya mauuga. Yan ay sigurado na. Ibig sabihin, pag ikaw ay pinangakuan ng Diyos, sigurado, done deal na ito. Ang problema, may ilang Kristiyano na hindi nakikita ang mga bagay na ito. Yun ang problema. Maraming Christian churches ho ngayon sa Pilipinas, hindi nila nakikita yung tinatawag nating eternal security sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Yung the word done deal. Napakahalaga ho nun. Ibig sabihin, may agreement tayo sa Diyos, sa atin, na pag tayo po ay nagkaroon ng agreement between God, done deal, hindi na ito pwedeng tanggalin. Hindi na ito pwedeng magbago pa. Yan kasi ang pangako. Para ho bang selyo, di ho ba? Pag sinelyohan na, tinatakan na, yan ay ano raw? Legal na. Hindi na pwedeng baguhin. Yan ang ibig sabihin. Kaya maraming Kristiyano ngayon sa Pilipinas, hindi nila nakikita yung kagandahan ng salita ng Diyos. Hindi ho sila malalim sa pangako ng Diyos, na ang pangako ng Diyos ay merong katiyakan ng iyong kaligtasan. Ngayon, walang tibay ang isang paniniwala na nawawala ang kaligtasan sa kanila. Again, walang tibay na maasahan kung ang tinuturo ng pastor sa simbahan ay nawawala ang kaligtasan. Walang tibay po. Kasi masasayang po ang pagdalo ng isang tao, lalabas nang hindi siya secured. Walang katiyakan. Kasi mas maganda ang miyembro po lalabas, alam niya, secure siya. Alam niya na pag siya po ay namatay, anuman ang mangyari sa kanya, siya po ay ligtas. Ngayon, eto ho yun, kung bakit sinasabi ko sa inyo na walang tibay ang isang paniniwala na nawawala ang kaligtasan kung ang isang tao po ay magkasala o kaya naman ay tumalikod sa Diyos. Dahil sila po ay nakatingin saan? Nakatingin sila sa ginagawa nila. Hindi nila kayang magpatuloy sa Diyos dahil tangan-tangan nila yung kanilang performance. Yung kanilang ginagawa sa loob ng simbahan. Dapat hindi ganoon. Dapat ang isang miyembro ng simbahan, hindi ka nakatangan sa ginagawa mo, sa performance mo. Dapat nakatangan ka sa ginawa ni Kristo. Yung performance ni Kristo Jesus. Yun ho yung matibay
na pwede ho nating sandigan. Kasi ho yun sa atin, malabo. Dahil ang hirap ho natin makapagpatuloy. Kaya ang bawat miyembro ng simbahan, kung nakatangan siya sa kanyang ginagawa, hindi siya pwedeng maligtas. Ulitin ko ha, kung ang isang miyembro ng simbahan ay nakatingin sa kanyang ginagawa para siya ay maligtas, para siya po ay ariing ganap ng Diyos dahil sa kanyang ginagawa, anuman po yung mga ginagawa niya, yun ang kanyang pinangahawakan sa harapan ng Diyos, lalong-lalo na hindi ka talaga maliligtas. Tandaan ho natin, ang banal na kasulatan, hindi ho tayo naligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa. Tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Ngayon, kung ang tao po, yung ilang mga miyembro ho ng simbahan sa Pilipinas, ay naniniwala sila na pag ang isang tao ay nagkasala o tumalikod sa Diyos, nawawala ang kaligtasan, yun po ang problema. Basahin natin ang banal na kasulatan. Ngayon, mga kapatid, inuulit ko, hindi license to commit sin ang eternal security. Uulitin ko ha, mga kapatid ha. Eternally secured naman ako eh. Kaya naman, pwede naman akong gumawa ng kasalanan. Yun ba ho ba ang sinasabi ho ng banal na kasulatan? Tingnan ho nating mabuti, mga kapatid ha. Hindi ho license to commit sin ang eternal security. Our security in Christ leads the genuine believer to live a clean and holy life. Uulitin ko, yung grasya na natanggap mo, na biyaya mula sa Diyos, hindi siya magtuturo para tayo po ay magpatuloy sa kasalanan. Nagtuturo po ang biyaya ng Diyos para mabuhay tayo sa maayos na buhay. Uulitin ko ha, hindi ho tayo katulad ho ng ibang simbahan, okay lang. Kasi nagpapatawad naman ng Diyos eh. Okay lang na magpatuloy tayo sa kasalanan. Sige, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Basta importante, faith alone in Christ alone. Tandaan po natin mga kapatid ha, merong Diyos na nakakaalam ng motibo ng ating puso. Alam ho ng Diyos. At ikaw din mismo, alam mo kung talagang ikaw ay ligtas. Kahit ako, hindi ko alam eh. Sa inyo? Hindi ko pwede sabihin sa inyo, ligtas ka. Hindi ka ligtas. Hindi natin pwede sabihin, husgahan ang tao. Kasi ang Diyos at ang tao lang ang nakakaalam kung siya po'y ligtas. Amin po ba? Kasi kung ikaw ay ligtas na tao, alam mo, meron kang Espiritu Santo. Tama po ba ako? Kasi ang Holy Spirit ang maghahatid sa iyo sa daan ng katuwiran. Kailanman hindi pwede ang Holy Spirit, ikaw ay naligtas tapos ang gagawin ng Holy Spirit, magpapatuloy ka sa kasalanan? Hindi yun. Hindi yun ang Holy Spirit. Hindi po yun. Naniniwala po ko ang Holy Spirit, isa-sanctify ka niya. Dadaling ka niya sa katuwiran. Dadaling ka niya sa kabanalan. Bakit po? Yun kasi ang objectives ng Holy Spirit after you save. Tama po ba, mga kapatid? Kasi mahalaga po sa buhay ho natin ito. Na hindi porket ligtas tayo, that we are eternally secured, pero tuloy-tuloy ho tayo sa pagkakasala. Mga kapatid, merong Diyos na nakakaalam. Pwede ho tayong parusahan ho ng Diyos kung anak ka ng Diyos. Again, inuulit ko po, our security in Christ leads genuine believer to live a clean life, to live a holy life. Ito ang tinuturo ho ng free grace, mga kapatid. Ang salvation ay gift. Ang salvation ay gift. Regalo ho ang salvation. Hindi ho siya reward. At dahil gift ho ang salvation, yan ang tatayuan natin ngayon. Amen? Tatayuan ho natin ang gift ng Lord. Ang gift ng Lord ay eternal life.
Ang biyaya ho ng Diyos o kaloob ho ng Diyos, buhay na walang hanggan. At hindi tayo ang nag-iingat ng ating kaligtasan. Uulitin ko, hindi tayo ang nag-iingat ng ating kaligtasan. Ang Diyos ang nag-iingat ng ating kaligtasan. Bakit po? Kasi ito lang ho yan. Basahin natin ang unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 5. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng panampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Tayo ba nag-iingat sa ating kaligtasan? Hindi po. Ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya naniniwala po ako, ang bawat ligtas na tao sa daigdig na ito, merong kapangyarihan na nasa iyo. At ang kapangyarihan na yan ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na siyang gumagawa sa huling panahong ito. Sa oras na ang Panginoon ay dumating sa daigdig na ito, ang tinatawag ho nating rapture of the church. Ikaw ay kukumpletuhin niya ang iyong kaligtasan. And that is the glorification. Amen po ba? Iaalis ho tayo sa presensya ho ng kasalanan. Hinihintay ho natin yan. Tandaan natin, ligtas na ho tayo. Ligtas, inililigtas, at ililigtas. Huwag niyong iaalis ang tinatawag ho nating tenses of our salvation. Iniligtas, inililigtas, at ililigtas. Yan ang ating eternal security. Kaya naniniwala po ako, we are shielded by God's power. Say amen to that. We are shielded by God's power. The word shielded in the Greek word is phrorumenus. Phrorumenus is a military term used to refer to a garrison within a city. Yun ang ibig sabihin ng shielded. Parang ito po, binabakudan tayo ng Diyos, ganyan tayo iniingatan. Pakita natin. Pakita ho ninyo ito. Tingnan ho ninyo ang monitor ho ninyo. Kung bakit we are eternal secured, kasi kita ho ninyo, yung kamay ng Diyos Ama at ang kamay ng Diyos Anak at ang Holy Spirit na nasa buhay natin, nandoon sa buhay natin, ang siyang nag-iingat sa atin. Ngayon tanong, ikaw ba ay makakaalis pa sa Diyos? Answer me. Ikaw ba ay maaagaw pa ng demonyo? Answer me. No! Malabo na. Ibig sabihin, that is done deal. Nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo Jesus, binakudan ka na. Meron ng garrison sa'yo. You are shielded by God's power. Kaya dapat ang isang Kristiyano, hindi na siya natatakot. Oh, totoo, Pastor? Oh, salang hindi takot. Again, dapat ang Kristiyano hindi natatakot saan? Kamatayan. Oh, isa lang yung hindi takot. Sa totoo lang, dapat ganun ho tayo. Dapat ganun ang tayo natin sa buhay natin. Hindi natin dapat katakutan ang kamatayan. Dahil ang kamatayan ay pintuan ng kalangitan. Parang hindi nyo napakinggan yun. Hindi ka makakapasok sa langit kung hindi ka mamamatay sa kasalukuyan natin, ha? Sa panahon natin. Pero, pwedeng hindi ka rin mamatay. Sa panong paraan, Pastor Ray? Rapture. Amen? Sana nga. Wala nang kamatayan sa atin. Abe, pag may mamamatay ba rito, mauubos tayo. Eh, hindi kayo nag-i-evangelize. O, di ba? Hindi kayo nag-aahente.
Ayun po nakakalungkot sa atin eh. Oo, Pastor Ray, secure naman ako eh. Tandaan ninyo mga kapatid, may pakialam ka sa mundo. Dapat may pakialam ka sa kapwa. Hindi ka dapat masaya na ikaw lang ligtas. Dapat ang pamilya mo ligtas. Dapat ang pamilya mo dinadala mo sa simbahan. Kahapon, may meeting kami ng mga pastors. Sabi ko sa mga pastors, ang KLDC is a family church. Totoo naman eh. Hindi siya community church, a family church. Why? Pami-pamilya po. Pami-pamilya po. Sabi ko sa kanila, sana hindi lang pamilya natin ang nakikita natin. Sana meron pang mga bagong pamilya na papasok. Parang ilan lang kung gusto. Hindi nga po mga kapatid. Gusto ko magbukas po sa inyo. Kasi yes, we are eternally secured eh. Alam mo, punta ka ng langit eh. Mamamatay ang KLDC mga kapatid. Pag wala ho tayong kabataan. Nakukuhulog yung ibig ko sabihin? What is our next generation? Kung wala hong kabataan. Tama? Uuwi tayo sa langit, pero ang KLDC dapat manatili pa rin kung hindi pa darating si Kristo. Nakuha niyo ibig ko sabihin mga kapatid? God's mandated to us is to go. Preach. Share the gospel of Christ. Tanong, ginagawa po ba natin? Kung hindi natin nagagawa ang mga bagay na ito, gawin na ho natin. Nandiyan pa ho ba kayo? Gawin na ho natin. We need to evangelize our family, our neighbors, our relatives, our friends. Dalhin ho natin sila. Kalahon ninyo, ang pamilya, ang mga anak na ho natin, pag hindi ho natin yan nadala sa Diyos, pagsisihan ho natin ang magiging buhay ho nila. Kalahon ninyo, marami hong kwento ho sa kasaysayan ho ng Kristyanismo na mga nagtagumpay ang kanilang mga anak dahil nadala nila sa Diyos. Sino ba magdadala ho ng ating mga anak? Sino po? Tayo. Tayo mismo. Itulak ho natin ang ating mga anak saan? Sa paglilingkod sa Diyos. Sa akin, importante ang kabataan. Magising ho tayo mga kapatid. Tingnan ho ninyo ang upuan ho natin. Ang dami hong bakante. I challenge you, brother and sister. I challenge you. Sana po, each one, bring one. Okay po ba yan? Each one, bring one. Ang Cavite kasi po ay nag-i-start ho sila ng ganong konsepto. Actually, yun ho yung sinabi ko sa kanila nakaraang taon, nung sila po ay nag-Thanksgiving. So today, ay kanilang Thanksgiving. So sabi ko sa kanila sa Thanksgiving nila noon, each one bring one. So I challenge them, each one bring one. Kasi mahalaga po yung mga kapatid. Kung papaano po ang Panginoong Jesucristo, hinubog ho niya ang mga taong gusto niyang iligtas. Dapat ganun din ho tayo. Amen po ba? Ikaw mismo, dapat meron kang madadala na kaluluwa sa harapan ng Diyos. I-evangelize mo. And after you evangelize, turuan mo tungkol sa aral ni Kristo. Napakahalaga ng pagpupundasyon ha. Pagpupundasyon. Ang pundasyon na walang iba, kundi si Kristo Jesus. Hindi dapat ang pundasyon ay aral ng simbahan. Ang pundasyon natin, walang iba, pananampalataya kay Kristo Jesus.
Kaya kung halimbawa, newcomer ang isang tao, napundasyon ho natin ang tamang aral ng salvation, lalago ho yan eh. Aalagaan mo. Kaya napakahalaga ho ng pangangalaga. Kung papaanong inaalagaan tayo ng Diyos, ganun din tayo mag-aalaga ng kaluluwa. Say amen to that. Ngayon, I challenge you, brother and sister, this year, hindi pa naman tapos. So, next Sunday is February. Tama? Meron pa tayong 11 months. Nawa po, sa December 2024. December 2024. This year. Sana po, meron ho tayong inaalagaan kahit isang kaluluwa lamang. Amen po ba? At least, mga kapatid, magkaroon ho tayo ng programa sa church. Sana po, merong isang kaluluwa na tayo pong madadala sa harapan ng Diyos. Each one, bring one. Unahin mo asawa mo. Amen? Pamilya mo, unahin mo. Dalhin mo sa simbahan. Bakit? Mahalaga ang paikinig. Mahalaga ang fellowshipping. Hindi sasapat ang ang YouTube. Hindi sasapat ang Facebook. Doon ako, pastor ay makikinig, manonood sa YouTube. Hindi po. Iba ho yung nag-gather together ho tayo, mga kapatid. Hebrews chapter 10 verse 25 ho yan, mga kapatid. Dapat hindi natin kakaligtaan ang pagtitipon. Ang problema, may mga miyembro walang commitment sa church. Kasi napakahalaga ng commitment. Sabihin mo nga sa katabi mo, commitment. Alam niyo po ba yung kahalagahan ng commitment? Kasi pag meron kang commitment, pangahawakan mo yon. Amen? Pangahawakan mo yon. Gagawin mo yon kasi commit mo yun eh. That every Sunday, dadalo ka. Kasi yan pong mahalaga. Na-commit mo na, that every Sunday, dadalo ka. Mahalaga ang fellowshipping. Again, iniingatan tayo ng Diyos. We are eternal secured sa harapan ng Diyos. Meaning, to preserve them for an inheritance of salvation that will be completely revealed to them in God's presence. Ang tama ay preservation of God to the saints, not perseverance of the saints. The exact term na napakahalaga, pine-preserve tayo ng Diyos. Ano yung preservation? Saan ginagamit ang preservation? Saan po? Para ano po? Di ba hindi mabulok? Tama po ba? Yung pamangkin ho ni Lani sa Cavite, yun ay kaedad lang ho ni An-An. Every time, meron ho tayong Zoom Bible study, nandun siya, nakikinig siya. Pero nagpipray din ho siya. Meron mo pa sa bibig niya, sabi niya, bagamat totoo naman, sabi niya, kala mo, Pastor Ray, ang daming bulok na Kristiyano. Sabi ko sa kanya, bakit mo nasabing bulok na Kristiyano? Kasi hindi nakikita si Kristo. May katotohanan po yun. Maraming Christians, bulok. Hindi walang sariwa sa kanyang buhay. Naniniwala po ako, mga kapatid, mahalaga na ikaw ay ma-preserve ng Lord. Amen? Para hindi ka mabulok. Hindi ko sinasabi pag bulok, hindi ka ligtas, ha? Hindi po yan. Para mamimislead tayo, no? Hindi porket may Kristiyano po na bulok, ay hindi ligtas. Ulitin ko. Kahit bulok na Kristiyano, ligtas. Again, kahit bulok na Kristiyano, ligtas. Yun nga lang ho, sa siya bahagi. Carnal Christian. Carnality. Yung tinutukoy ho, sabi ko nga sa pamangkin ko, pamangkin nila ni, anak hindi. Ang tamang term dyan, anak, ay carnal Christian. Bagamat
Bagamat bata kasi ho yun, i-divert ko lang sa tinatawag ho natin na preservation. Naniniwala kasi po ako ang isang tao na naligtas o iniligtas ng Diyos, you are preserved by God. Kaya walang perseverance. Walang perseverance o pagpapatuloy para sa kaligtasan mo. You are now preserved by God. Yung preservation, hindi niya hahayaan na ikaw ay mabulok. There is always someone who wants to ask what? What if, Pastor? What if this? Or what if that? Pag-usapan ho natin mga kapatid. Regardless of the if, kung. Kasi ito yun eh. Paano Pastor? Kung. Maraming kung. The child of God is still secure in Jesus Christ. Kahit maraming kung. Meron ka bang question? Pastor, paano kung? Dami. Anong kung yun? Pag-usapan natin. Ito yung mga following. Pakita natin. What if I deny Him? Palagay ninyo. Paano po kung ipagkaila ko siya? O ipagkaila natin si Kristo? Palagay ninyo. Ligtas ka pa rin? Ano? Sino sasagot? Dito. What if, Pastor Ray, I deny Christ in my life? Dito lang po. Sino sasabi dito? Pastor, ligtas pa rin ako. Taas sa kamay. What if I deny Christ? Ha? Wala magsasabi. Basahin natin ang 2 Timothy chapter 2 verse 13. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y, pakilakas, nananatiling ano po? Tapat. Sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang ano? Sarili. Tanong, ang kaligtasan natin ay hindi nakasalalay sa katapatan natin. Uulitin ko mga kapatid. Ang kaligtasan ho natin ay hindi nakasalalay sa katapatan na meron ho tayo. Kundi nakasalalay sa katapatan ng Diyos. Alam ko ngayon, mahirap niyong tanggapin ito. Pero kinakailangan ituro ko sa inyo ito. Kasi meron kang eternal security Tandaan ninyo mga kapatid, ang aral na dinadala ng KLDC in terms of our salvation, in soteriology, we are eternal secured. Kaya yung salitang, what if Pastor Ray, I deny Christ? Ligtas pa rin ba ako, Pastor Ray? If I deny Christ? Answer me. Anong halimbawa sa Bible na dinelay niya si Kristo? Pedro! How many times he denied? 3 times. Kuha niyo mga kapatid. What if I deny Christ? Yes, you are still saved. Yun nga lang, brother and sister. Yun nga magkakaproblema ko tayo saan? May consequence. Be my judgment. Kuha ninyo mga kapatid. Hindi nakasalalay sa katapatan natin ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa katapatan ng Diyos. Bakit? Kasi nangako siya done deal. Amen? Yun ang gusto ko, brother and sister. Lumalim tayo sa aral ng kaligtasan. Yan ho yung problema ho natin noon. Yan ho yung problema ko noon na pinanggalingan kong aral ng born again.
Walang eternal security. Why? Kasi nakatingin ako sa ginagawa ko. Nakatingin ako sa performance ko. Pedro, how many times he denied Christ? 3 times. Tanong, nawala po ba ang kaligtasan niya? Hindi po. Minahal pa rin ba siya ni Kristo? Yes. Tama po ba? Pero, brother and sister, hindi ko sinasabi ng Bible na ayos lang na hindi maging tapat ha. Liliwanagin ko lang mga kapatid ha. Hindi ko sinasabi at ng Biblia na ayos lang hindi maging tapat. Gusto ho ng Diyos maging tapat ka. Amen? Gusto ho ng Diyos maging tapat ka sa Kanya. Gusto ho ng Diyos paglingkuran mo siya na may katapatan sa puso mo. And that is the grace of God. Dinadala ka ng Holy Spirit saan? Sa katapatan ng puso mo. Ang sabi dito, kung hindi naman tapat ka, tapat pa rin ng Diyos. Amen? Kasi gusto ho ng Diyos maging tapat ka. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Diyos maging tapat ka. Huwag lang tumatapat ka lang ha. Tumatapat ka lang sa biyaya. Ito yung biyaya, dito lang ako, Lord. Hindi ganun. Gusto ng Diyos maging tapat ka sa lahat ng oras. Ang isang taong liligtas ng hulang Diyos, dadalhin siya ng Holy Spirit sa katapatan sa Diyos. Amen? Ngayon, paano, pastor hindi ko lang maging tapat. Ikaw yan eh. Hindi ko problema yan. Problema mo yan. Basta ako nagtuturo ako sa inyo. Tinuturo ko ho tama. Tinuturo ko sa inyo na dapat maging tapat pa rin kayo. Hindi license to sin ho ito, mga kapatid. Okay lang pastor, pa hindi ako maging tapat. Sige, tomaan muna tayo. Toma. Sige, lasingan tayo. Ligtas naman tayo eh. Hindi ganun. Hindi na tinuturo ng Bible. Tinuturo ho ng Bible, maging tapat ka sa Kanya. Amen. Sisiguraduhin ko lang mga kapatid ha. Kasi gusto ho ng Diyos, sigurado ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Diyos, sigurado ka. Gusto ng Diyos, sigurado ka sa kaligtasan mo. Amen? Second, what if? What if I cannot hold out? Paano yan? Paano kung hindi ako makatagal? Kung kumakapit ka lang sa ginagawa mo, talaga hindi ka makakatagal. Amen? Huwag mong tanganan ang ginagawa mo. Tanganan mo sa ginagawa ni Kristo. Nandiyan pa ba kayo? Sabi ng Philippians chapter 1 verse 6, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. So yung may sabi ho niyan, sa Apostol Pablo, na inspired ng Holy Spirit, anuman ang pinasimulan ng Diyos sa'yo, ay tatapusin ng Diyos. May kanta nga yan eh. He who began a good work in you. He who began a good work in you. He will faithful to complete it. He will faithful to complete it. He will start a good work. He will be faithful to complete it in you. Tatapusin niya ang pinasimulan sa atin ng Diyos. Amen? Ngayon, ligtas ka ba? Ligtas ka ba? Tatapusin ng Diyos yan. Hanggang sa huling buhay mo. Hanggang mamatay ka. Tatapusin ng Diyos yan. Mga kapatid. Gusto nyo matapos? Gusto nyo matapos na? Hindi pa rin. Gusto pa natin magpatuloy. Amin mo ba? Gusto natin mabuhay pa sa mundong ito. Marami pa tayong mission. Hello? Nanay Raquel, marami ka pang mission. Mabubuhay ka pa ng matagal. Amen?
Amen. Mabubuhay pa tayo ng matagal. Loobin ho ng Diyos. Sabi ko nga, ang dapat mabuhay ng matagal sa daigdig na ito, mga totoong ligtas na tao. Parang ayaw nyo. Hindi po. Totoo yan. Kung mamamatay ka agad, ano mangyayari sa mundo? Kaya gusto ho ng Diyos mabuhay ka pa. Parang ayaw nyo. Gusto ng Diyos mabuhay ka pa. Kasi gagamitin ka pa ng Diyos eh. Gusto ng Diyos. Kasi yung sinimulan ng Diyos sa'yo, ipagpapatuloy niya yon. He complete it at the end of your life. Kung hindi naman tayo tumagal, hindi tayo bibitawan ng Diyos. Amen? Kung hindi man tayo makatagal, hindi ka bibitawan ng Diyos. Kung umalis ka man sa kamay, tumalon ka, sasaluhin ka pa rin ng Diyos. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Ano man ang plano ng Diyos about sa atin, alam ng Diyos kung paano kanya ipaglalaban sa bandang huli. Sagot ni Lord ang huling laban mo. Nandiyan pa ho ba kayo? Sagot ni Lord ang huling laban ng buhay mo. Kung hindi ka makatagal, hindi hahayaan ng Diyos na mawala ka. Iyan ang sinasabi ng Biblia. And then number 3, what if I sin after I am saved? Paano yan, Pastor Ray? Paano kung magkasala ako o kaya magpatuloy sa kasalanan bago ako maligtas? Katulad ng sinasabi ko at sinasabi ng Biblia, hindi nakatingin ang Diyos sa kasalanan na ginagawa mo, kundi sa pagbabayad niya at pagpapatawad niya ng ating mga kasalanan. Amen? That's the grace of God. Romans chapter 5, verse 20. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Nung dumating ang kautusan, mas dumami ang kasalanan. Dahil hinamon ng tao ang kautusan. Sinubok nila ang kautusan. Why? Kasi kalikasan ng tao na subukin ang anumang bagay sa daigdig na ito. Tingnan niyo, napakasimple lang na sabi sa signage, bawal magtapon ng basura. Pero bakit marami nagtatapon ng basura? Bawal tumawid, no jaywalking, pero bakit maraming tumatawid? Bakit kaya? Likas sa tao, likas sa atin na sumubok. Bakit hindi mo subukan lang na lumalim ka sa Diyos? Amen? Ngayon, sa pagdami ng kasalanan, ang Diyos ay may nakalaan na maraming biyaya. Naniniwala ho ba kayo doon, mga kapatid? Ang tanging gagawin ho ng Diyos ay patawarin ka niya sa lahat ng iyong nagagawang kasalanan. Pero, take note, brother and sister, ano man ang kasalanan na ginawa natin, merong pagtutuwid ang Diyos sa atin. Again, Pastor Ray, okay lang mo bang magkasala at magpatuloy sa kasalanan? Ikaw yan. Patuloy ka. Pero hindi kita ini-encourage na magpatuloy. Ini-encourage kita, stop it. Hinto mo yan. Why? Kasi may consequence. May pagpapalo ang Diyos. May pagtutuwid ang Diyos pag tayo po'y nagpapatuloy sa kasalanan. Ngayon, dahil hindi tayo sa ilalim ng kautusan, wala tayo sa ilalim ng kautusan. Kasi pag tayo po ay nasa ilalim ng kautusan, may kapalit na kaparusahan. Alam niyo po ba, pag ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, pag ikaw ay nakita na nangalo niya ka, halimbawa, nakita ho ng tao na ikaw ay nangalo niya, anong gagawin ho ng tao? Taong bayan. Hihilahin ka, dadaling ka sa plaza, tapos babatuhin ka habang buhay ka hanggang sa mamatay ka. Tingnan po ang senaryo ho sa Panginoong Jesucristo. Sino ho yung dinala ho ng mga Pariseyo sa harapan ni Kristo?
Sabi ko nila si Mary Magdalene, yung babaeng haliparot. Dahil nakita ho ng tao na ito ay nangalan niya. Kinaladkad, tama? Kinaladkad. Anong ibig sabihin ho nun? Para subukin lamang ng mga Pariseyo sa ang Panginoong Hesus. Tingnan niyo ha. Yung nasa ilalim ng kautusan, pinapakita ko sa inyo ha. Nabubuhay sila saan? Sa pagpaparusa. Yung mga Pariseyo, rilihun ho niya hudahismo. Siyempre, ang kanilang pananampalataya nasa ilalim ng kautusan. Ang bawat pagsuway sa kautusan may kabayaran na kaparusahan. Dapat mamatay. Tingnan si Kristo. Anong ginawa ni Kristo? Sumulat sa pamamagitan ng kanyang daliri. Kung sino man ang hindi nagkasala, ang siyang unang bumato. Tingnan mo, yung biyaya ng Diyos, grasya ng Diyos. Anong ginawa ho ng mga tao? Isa-isa ho silang binagsak nila, binitawan nila ang kailang mga bataway. Makasalanan tayong lahat. Dumating sa atin ang biyaya. Si Kristo Jesus, ano sabi niya? Sino mang ang di nagkasala, ang siyang unang bumato sa babaeng ito. Kaya ho noong tumingala si Kristo, sabi ni Kristo kay Mary Magdalene, nasa na sila? Sabi ni Kristo kay Mary Magdalene, mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa. Tingnan niyo ba mga kapatid ang grasya? Pag ikaw ay nasa ilalim ng grasya, patatawarin ka, pero gusto ho ng Diyos, huwag ka nang magkasala pa. Amen? Ngayon, kung magkasala ka, hindi pa rin nawawala ang biyaya ng pagpapatawad ni Kristo. Amen po ba? Nandiyan pa ho ba kayo? Dahil tayo po ay nasa ilalim ng biyaya, ang Diyos ay may nakalaan na kapatawaran sa kasalanan. Mas hinihigitan ng biyaya ang paglabag ng tao o ng kasalanan. Huwag ho niyo ma-misinterpret ito ha, sa sinasabi kong ito. Again, naayos lang ba ang tao po ay gumawa ng kasalanan? Malaking hindi po. Ito ang hamon ni Juan sa mga mananampalataya. Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 2. Mumuntikong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y pakilakas. Huwag magkasala at kung ang sino man ay may tagapamagitan. Sino po? Si Yesu Kristo. Maliwanag. Bakit? Alam kasi ni Lord, we are human being. Amen. Wala pa tayo sa langit. Nagkakamali tayo. Tama po ba ako mga kapatid? Minsan nga nakakapag-isip tayo ng masama eh. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ang Diyos ay may nakalaang pag-blessing sa atin. Anong blessing niya? Yung pagpapatawad. Kaya sabi ho ng unang Juan, Kapitulo 1, talatang 10, kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Kaya sinulat ho ito sa mga Christians. Kung sabihin hindi ka nagkakasala ka. Kasi kung hindi ka nagkakasala, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Maliwanag ang Biblia. Kung sinasabi ho natin na hindi ka magkakasala, ang tawag ho dyan ay self-righteousness na meron ka. Kung magkasala, walang ibang gagawin, kundi pagsisihan mo lang ang nagawa mong kasalanan. Yun lang po yun. Kasi ang 1 John chapter 1 verse 9, pakibasa, hindi ito ginagamit sa pag-ibang evangelize. Again, wag ho natin gamitin ito sa pag-iibanghelyo. Hoy, sabi ni Lord, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya tanggapin mo si Lord. Papasokin mo si Lord sa puso mo. Sige, repeat after me ha. Sabihin mo ito, prayer na ito. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ganun ang pag-iibanghelyo ha. Huwag ho natin gagamitin ito sa pag-iibanghelyo.
Ang unang Juan, Kapitulo 1, talatang 9, para po yan sa mga mananampalataya. Sa Christian ho yan. Hindi ho sa mga non-believer yan. Anong dapat natin gawin sa mga non-believer? Only share the gospel. Paano, pastor? Papatanggapin ko ba? Repeat after me? Hindi ho. Wala ho sa Bible ho yun. Nasusunod sa iyo sa panalangin. Bakit nila ginagawa yun? Para makatiyak lang sila, yung taong na ibanghelyuhan nila ay ligtas talaga. Kasi bakit? May ginawa sila. Tandaan natin mga kapatid, ang kaligtasan ho natin ay hindi natin tinatrabaho yan. Yung justification natin, hindi ho natin yan tinatrabaho. Tinatrabaho yan ng Diyos. The only thing we do is to share the gospel of Christ. And what is the gospel of Christ? That Jesus Christ, died for our sin. Once na nag-share ka ng gospel, sabi mo, halimbawa, friend, naniniwala ka ba, sumasampalataya ka ba na si Kristo namatay sa iyong kasalanan? Binayaran niya ang iyong kasalanan simula nung ikaw isilang hanggang ngayon. Naniniwala ka ba, friend, na siya'y inilibing para sa iyo at siya'y muling nabuhay para sa iyo? At pag sinabi niya, naniniwala ako, ligtas na ho siya. Ganun lang ho pag-ibanghelyo, mga kapatid. Simple lang, naniwala lang ho siya. Ngayon, ang pang gagawin mo ngayon, what is the next? The next is, alagaan mo siya. Puntahan mo siya, follow up mo siya. Friend, kung gusto mo para lumago ka sa knowledge mo about the Word of God, dalo ka sa KLDC. Okay po ba yun, mga kapatid? Ngayon, at ang pag-aalaga kasama bulsa. Pastor, wag naman po. Sakto lang yung bulsa ko sa akin eh. Hindi nga po, mga kapatid. Kasama bulsa. Kung walang pamasahe po yan, bibigyan mo ng pamasahe. Tama po ba? Nagwi-win ka eh. Nangangalaga ka. Ay, akala ko Nagulat tuloy. Gagano kagad na ko eh. Oh, listen, brother and sister. Gusto ko ipakita sa inyo, mga kapatid, napakahalaga nito. Again, 1 John chapter 1 verse 9, hindi dapat nang kino-quote saan? Sa unbeliever. Yan ay para sa atin. Walang ibang gagawin ng Diyos sa buhay ho natin kundi magpatawad lang. How many times, brother and sister, magpapatawad ng Diyos? As long na gusto mo. Unlimited. Oo, Pastor Ray, unlimited. Take your consequence. Kung kaya mo, ang consequence. Ang problema, ang consequence, mahirap yan. Kala niyo ba ang consequence minsan? Pinagsisisihan habang buhay ka. Sana, sasabihin mo, sana hindi ko ginawa yun. Bakit po? Pwedeng gamitin ng Diyos ang mahal mo sa buhay. Para lang magising ka na mali ang ginawa mo. Naku, yung ibig ko sabihin, mga kapatid, yung mahal mo, yung talagang mahal na mahal mo, pwedeng gamitin ng Diyos yun para makita mo ang pagkakamali mo. At doon mo iisipin, bakit ginawa ko yun? Alam mo, pinalo ka ng Diyos. Alam mo yan, ikaw ang nakakaalam. Kasi ikaw ang anak ng Diyos. Nakuha niyo, mga kapatid? Every time na tayo po ay gagawa ng kasalanan, think 10 times. Why? Kasi merong consequence sa bawat kasalanan. Yes! The bottom line ng Diyos sa atin, mga kapatid, lagi siya magpapatawad. And the bottom line, brother and sister, we have absolute assurance here. Amen? May katiyakan. Pero wag nating aalisin sa isipan natin yung tinatawag nating pagdidisiplina ang Diyos sa bawat nagkakasala. Dito tayo magtatapos muna. Hebrews chapter 12 verse 6. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Grabe itong ginamit dito Actually, ito po ang Biblia. 2001 edition.
Ito yung tunay na translate mula sa manuscript sa English version, na King James Version, sa Filipino version. Ito po, tindi, no? Tingnan niyo po mga kapatid. Pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. At hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Kaya ang anak po pinapalo. Alam niyo po ba? Kung hindi ka namamalo, hindi mo ginagawa ang sinasabi ng banal na kasulatan. Basahin niyo ang Book of Proverbs. Hindi dapat inaalis ang pamalo sa anak. Meaning, pag nagkasala ang anak, pinapalo. Napalo. Pero case-to-case basis, brother and sister ha, case-to-case basis. Why? Kung yung anak naman po ay mahina ang katawan, wag mo namang gulpin. Nakuha niyo po? Ako, matindi yung pagmamahal sa akin ng nanay ko. Ano po ba? Matindi pagmamahal ng nanay ko sa akin? Sinako ako. Pagkatapos sakuhin, hinambalos ako. Sobrang pagmamahal niya sa akin. Kaya minahal ko nanay ko. Ano po ba mga kapatid? Mamas boy ho ako. Kahit matindi ho ang pagpaparusa ho ng nanay ko sa akin, mamas boy ho ako. Proud ho ako na mamas boy. Kaya ho si Rai, mamas boy po yan eh. Kung tatanungin ho ninyo, mas mahal niya. Minsan tinanong ko ho yan, Nak, sino mas mahal mo? Si mami o si daddy? Si mami po. Tanggap ko yon. Bakit po? Kasi ganun ho ako eh. Dahil mamas boy po ako, ang mamas boy, pinapalo. Amen. Tandaan ninyo mga kapatid, hinahampas, pinarurusahan ang mga anak ng Diyos. Kung magpapatuloy ka sa kasalanan, tanggapin mo ang pagpaparusa. Ayon sa gusto ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon.